Inampon ng milyonaryo ang batang lalaki na nakita niyang nagtatrabaho sa isang construction site. Pero 20 taon makalipas, hindi niya akalain na ganito ang igaganti ng bata sa kanya. Ang mainit na araw ay walang awa na tumatama sa lugar ng construction site, nagbubuhos ng mahabang anino sa maalikabok na lupa. Ang mga manggagawa at mga construction worker ay naglalakad-lakad. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis at dumi, habang ang hangin ay puno ng tunog ng mga martilyo, drill at mga sigaw ng utos. Sa gitna ng mga construction worker, merong isang maliit na batang lalaki ang tumayo. Isang 6 na taong gulang na nagngangalang Dave. Nagpupumilit si Dave na buhatin ang isang balde ng tubig. Nanginginig ang kanyang mga maliliit na braso sa bigat nito. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi, pero ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinadong liwanag. Habang siya ay natitisod, napansin siya ng isang matipunong manggagawa na nagngangalang Marco at sinigawan siya. "Hoy bata! Tignan mo kung saan ka dumadaan. Kung matapad mo ulit ang tubig, lagot ka talaga." "Pasensya na po kuya, mag-iingat na po ako," sagot ni Dave. Halos hindi marinig ang boses. Napailing si Marco at naglakad palayo. Iniwan si Dave para makahinga ng maluwag. Pumunas ng pawis si Dave sa kanyang noo gamit ang likod ng kamay. Nararamdaman ang gaspang ng kanyang kalyo. Tinignan niya ang mga lalaking nagtatrabaho. Bawat isa ay abala sa kanilang mga gawain. Masyadong focus para mapansin ang isang maliit na batang nahihirapang makasabay sa kanila. Malapit doon may grupo ng mga manggagawang nagpapahinga. Nakupo sa mga baligtad na kahon at nagsasalo ng isang piraso ng tinapay. Biglang kumulo ang tiyan ni Dave. Nagpapaalala na hindi pa siya kumakain mula sa kakunting almusal na bigas na ibinigay ng kanyang tatay. "Narinig niyo ba yung bagong project na itatayo daw dun sa dulo ng bayan? Sinasabi nilang marami daw pera yung project na yun sabi ng isang construction worker. "Oo, pero alam mo ba kung sinong makikinabang dun, di ba? Ang mga mayayaman na naman, hindi tayo. Tayo lang ang tagapagtrabaho," sagot ng isa pa. "Narinig ko nga isa sa mga milyonaryo, Jonathan daw ang pangalan. Siya daw yung nasa likod ng pagpaplano ng proyektong yun. Marami siyang pera na hindi niya na alam kung anong gagawin sa pera niya," dagdag ng isa pa. Tahimik na nakikinig si Dave. Pinapakinggan ang bawat mga salita. Hindi niya lubos na naiintindihan ng kanilang pinag-uusapan, pero ang idea ng isang tao na may higit pang pera kaysa kailangan niya ay isang kakaibang konsepto sa kanya. Hindi siya makapaniwala na may mga taong sobra-sobra na ang pera at hindi na nga nila alam kung ano ang gagawin doon. "Hindi ba ito makatarungan? Tayo ang nagtatrabaho buong araw at halos wala tayong may pakain sa ating pamilya, habang ang mga mayayaman ay nakaupo lang at pinapanood ang paglaki ng kanilang pera." "Tama ka dyan pare. Mas deserve ng mga anak ko ang mas magagandang mga bagay kaysa dito." "Deserve nating lahat pare," tugon naman ng isa. Huminga ng malalim si Dave. Pilit na tinatanggal ang gutom. Naglakad siya papunta sa isang maliit na lilim sa sulok at umupo. Masakit ang mga binti mula sa buong araw na trabaho. Kinuha niya ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa at isang maikling lapis. Sa mga punit-punit na pahina, isinulat niya ang kanyang mga pangarap. Makapag-aral, maging doktor, tumulong sa iba. Ilan lang yan sa mga naisip niya. "Balang araw, gagawa ko ng pagbabago. Balang araw, magiging mas maganda yung buhay ng maraming mga tao sa paligid ko," bulong niya sa sarili. Samantala sa kabilang bayan, nakaupo ang lalaking si Jonathan sa kanyang marangyang opisina sa itaas ng palapag ng isang skyscraper. Ang kwarto ay puno ng mamahaling sining at modernong kasangkapan. Sumasalamin sa tagumpay ni Jonathan bilang isang milyonaryong negosyante. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, isang malalim na kalungkutan ang bumabalot sa kanyang puso. Wala siyang pamilya. Walang kasalo sa buhay. Isa na namang araw, isa na namang mga bagong kontrata at mga pera ang papasok sa kanya. Pero ano ang kahulugan nito? Iniisip niya. Humihinga ng malalim. Pumasok ang kanyang katulong na si Maria. Dala ang isang bunton ng mga papel. Isa siyang babae na nasa kaligitnaan na ng 40, na may mabait na mukha. Laging maalalahanin sa mga pangangailangan ng milyonaryong si Jonathan. "Sir Jonathan, kailangan pong pirmahan ng mga dokumentong ito.
Meron din pong isang charity gala sa susunod na linggo. Pupunta po ba kayo? Tanong niya. Tinignan ni Jonathan ang mga papel at pagkatapos ay lumingon sa bintana. Tila nawala sa iniisip. Ang lungsod ay nakaunat sa harap niya. Isang patunay sa kanyang mga nagawa. Ngunit ito ay tila walang laman. Ang dami niya nang nagawa para sa lungsod at ang dami niya nang naipatayo. Pero bakit parang hindi siya makontento? Sige, sa tingin ko pupunta ako. Baka ang pagbibigay ko ng pera na ito ay makakapuno sa kakulangan na nararamdaman ko sa puso ko. Sagot niya. Tumango si Maria. Nararamdaman ang kalungkutan sa kanyang boses. Matagal na siyang nagtatrabaho kay Jonathan at alam niya na ang yaman nito ay hindi nagdala ng kaligayahan sa kanyang amo. Iniabot niya ang isang panulat at nagsimulang pirmahan ni Jonathan ang mga dokumento na para bang sanay na siya sa gawain ito. Alam niyo, Sir Jonathan, yung charity gala na yun ay para sa isang mabuting dahilan. May mapupuntahan po talaga yung pera niyo. Maaaring pagkakataon ito para gumawa po ng mga makakabuluhang bagay. Mungkahi ni Maria. Tinignan siya ni Jonathan. Nagpapasalamat sa kanyang pag-aalala. Alam niya na si Maria ay nagmamalasakit sa kanya na higit pa sa profesional na tungkulin nito sa kanya. Tama ka, Maria. Marahil oras na to para magtuon ng pansin sa mga bagay higit pa sa negosyo. Sabi ni Jonathan. Lagi pong magandang tumulong sa iba. Baka makatulong rin po ito sa iyo. Dagdag ni Maria. Salamat. Sa tingin ko, sige, pupunta talaga ako. Siguro oras na para sa pagbabago. Saad ni Jonathan. Nakaramdam ng isang sinag ng pag-asa na maaaring magbago ang kanyang buhay. Pagkatapos ng mahabang araw sa lugar ng construction, pauwi naman na si Dave sa makipot at paikot-ikot na mga kalsada ng mahirap nilang barangay. Ang mga gusali ay luma at sirain. Halos mabalatan na rin ang mga pintura at kumakalas na ang ibang bahagi ng mga gusali sa lugar na iyon. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada. Ang kanilang halakhak ay matalim na kaibahan sa pagod ng mga hakbang ni Dave. Habang papalapid sa kanyang bahay, isang maliit at sira-sirang kubo. Narinig niyang sigawan at tunog ng basag na baso. Halos mawasak ang kanyang puso. Lasing at galit na naman kasi ang kanyang tatay. Nasaan ang pera ko ha? Saling pusa ka? Dapat saktong-sakto yung dala mo ha? Sigaw ng tatay niya. Puno ng pananakot sa kaawa-awang si Dave. Narito po papa, ito na. Sabi ni Dave. Iniaabot ang mga gusot na pera. Inagawa ito ng kanyang tatay. Nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. Ito lang? Wala kang kwenta. Katulad ka lang ng nanay mo. Sigaw niya bago naglakad papunta sa sala. Dali-daling pumunta si Dave sa kanyang maliit na kwarto. Umaasang makakaiwas sa karagdagang pananakit at paninigaw ng tatay niya. Ang mga dingding ng kanyang kwarto ay walang laman, maliban sa isang larawan ng kanyang ina. Ang kanyang mga mabait na mata ay nakatingin sa kanya doon sa larawan, mula sa panahon kung saan maayos pa ang lahat. Mamiss na po kita, mama. Sana po nandito ka. Bulong niya. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Humiga siya sa kanyang munting higaan. Nakatitig sa kisame at nangangarap ng mas mabuting buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, pinanghahawakan niya ang pag-asa na balang araw ay magbabago ang lahat. Sa sala, patuloy na nag-iinom ang kanyang tatay. Ang tunog ng kanyang mga pagmumura at kalansing ng mga bote ay umaalingaw sa manipis na mga dingding. Tinakpan ni Dave ang kanyang mga tenga, pilit na hinaharangan ang ingay at pumikit. Iniisip ang isang mundo kung saan siya ay malaya sa takot at gutom. Kinagabihan, si Jonathan naman na milyonaryo ay nakaupo mag-isa sa kanyang marangyang penthouse, humihigop ng baso ng mamahaling whiskey. Ang silid ay puno ng pinakamakabagong teknolohiya at marangyang dekorasyon, pero ito ay tila walang laman. Hindi niya matanggal ang pakiramdam ng kalungkutan at kakulangan na sobrang kinakalaban at pinapahirapan ng kanyang buong pagkatao. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ibaba, isang matalim na kaibahan sa kadiliman na nararamdaman niya mula sa kanyang pagkatao. Ano ang punto ng lahat ng ito? Anong silbi nitong lahat kung wala kang kasama? Tanong niya sa sarili. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa mga batang nangangailangan. Marahil oras na para gumawa
ng makabuluhang mga bagay. Isang bagay na maaaring magbago ng kanyang buhay. Inilapag niya ang kanyang baso at lumapit sa malaking bintana. Nakatingin sa lungsod. Siguro, pwede akong gumawa ng pagbabago. Siguro pwede akong makahanap ng panibagong layunin sa buhay. Bulong niya. Naalala niya noong siya ay bata pa. Bago ang yaman at tagumpay, nang siya ay may mga pangarap na gumawa ng pagbabago sa mundo. Sa isang banda, nawala siya sa landas na iyon. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Kailangan kong maghanap ng paraan para magbigay sa iba, makatulong sa mga nangangailangan. Pagpapasya niya. At nagdesisyon na nga siyang dumalo sa isang charity event, hindi lang bilang isang formalidad, kundi ay may tunay na siyang hangarin sa kanyang puso na makahanap ng panibagong dahilan para mabuhay. Kinabukasan ng umaga, nagising si Dave na may bagong determinasyon. Narinig niya ang mga chismis tungkol sa isang charity event sa kanilang lungsod kung saan ang mga mayayaman ay magbibigay ng pera para tumulong sa mahihirap. Siguro, baka sakali, makakahanap siya ng paraan para makadalo at makahingi ng tulong. Habang papunta siya sa lugar kung saan siya nagtatrabaho bilang isang construction worker, hindi maiwasan ni Dave na mangarap ng isang kinabukasan kung saan hindi na siya mahihirapan, kung saan makakapag-aral siya at mabubuhay ng normal. Dumaan siya sa mga construction worker. Iniisip ang sarili niya sa ibang mundo. Isang mundo kung saan maaari siyang maging bata muli. Balang araw magiging iba ang lahat. Alam ko yun sa sarili ko. Bulong niya sa sarili. Sa lugar ng construction site, naganap siya ng tahimik na sandali para kausapin ang lalaking si Marco. Kuya Marco, may alam ka po ba tungkol sa charity event na magaganap sa lungsod? Tanong ng batang si Dave. Bakit mo naman gustong malaman yun, bata? Para yun sa mga mayayaman. Agad naman nasagot ni Kuya Marco niya. May halong pagkamausisa sa boses. Naisip ko lang po, baka may makilala akong pwedeng tumulong sa akin. Sabi ni Dave, puno ng pag-asa ang boses. Bigla namang lumambot ang puso ng lalaking si Marco sa determinadong batang lalaki. Alam mo bata, hindi ko alam kung papapasukin ka nila. Pero kung gusto mong subukan, hindi kita pipigilan. Tumango si Dave. Nagpasalamat sa maliit na paghimok sa kanya ng lalaki. Habang lumilipas ang araw, mas lalo siyang nagsikap. Pinapatakbo ng pag-asa na balang araw, magbabago ang kanyang buhay. Plano niyang sumingit sa charity event na iyon. Puno ng pangarap at isipan na makakahanap ng paraan palabas sa kanyang kasalukuyang buhay. Sa wakas, ang lungsod ay abala na nga tungkol sa balita ng charity gala na gaganapin. Mga poster ay nakadikit na sa mga poste at bulletin boards at mga patalastas ang tumutugtog sa mga lokal na istasyon ng radyo. Ito ang usap-usapan sa buong bayan. Nangangako ng isang magarbong gabi na puno ng mga kilalang tao at malalaking donasyon mula sa mayayaman. Para kay Dave, ito ay isang sinag ng pag-asa. Isang pagkakataon na makatakas sa kanyang mabigat na sitwasyon. Ilang araw bago ang event, tinipon ni Dave ang lahat ng impormasyon na kanyang makukuha. Narinig niya ang mga usapan sa construction site. Nakinig sa mga construction worker na nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano. At sinuri, pinakinggan ng mabuti ang mga detalye sa radyo. Nalaman niya na ang charity event na ito ay gaganapin sa Grand Metropolitan Hotel, isang marangyang lugar sa gitna ng lungsod. Lalong lumalakas ang kuryosidad at determinasyon ni Dave habang lumilipas ang mga araw. Inisip niya kung paano kaya ang maramdaman na napapaligiran ng mga taong may kakayanang baguhin ang kanyang buhay. Pinangarap niyang magarbong paligid, ang magagandang damit at higit sa lahat ang pagkakataong humingi ng tulong. Ang milyonaryong si Jonathan naman ay naghahanda na nga para sa charity event na may halong pananabik at pag-aalinlangan. Hindi siya sanay sa mga social event. Mas gusto niya ang katahimikan ng kanyang opisina o penthouse. Ngunit iba ang pakiramdam niya sa gabing ito. Gusto niyang magbigay ng pagbabago, makahanap ng kahulugan lampas sa kanyang yaman. Maria, siguraduhin mong maayos ang lahat para sa charity event. Utos ni Jonathan sa kanyang assistant. Gusto kong magbigay ng malaking donasyon. Siguro pwede tayong tumutok sa edukasyon at kapakanan ng mga bata. Tumango si Maria. Natutuwa sa bagong layunin ni Jonathan. Nakausap ko ng mga organizer, Ginoong Jonathan.
Natutuwa po sila sa suporta ninyo sa event. Magiging magandang gabing ito. Bahagyang ngumiti si Jonathan. Umaasa na magsisimula ito ng isang makabuluhang bagay. Salamat, Maria. Pakiramdam ko, sobrang mahalaga nito. Naramdaman ni Maria ang pagbabago kay Jonathan. Nakita niya kasi kung papaanong ginugol ni Jonathan ang mga oras niya sa negosyo sa loob ng maraming taon. Laging matagumpay ngunit hindi tunay na masaya. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Isang kagustuhang makapagbigay at kumonekta sa mga taong nangangailangan. Sa araw ng charity event, si Dave ay kinakabahan at na-excite sa parehong pagkakataon. Nakiram siya ng lumang damit mula kay Marco na naawa sa kanya. Maluwag ito pero hindi na alintana ni Dave. Ito ang kanyang tiket sa mas magandang buhay. Sigurado ka ba dito, bata? Tanong ni Marco. May pag-aalala sa boses. Baka hindi magustuhan ng mga mayayaman ang pagpasok mo doon. Kailangan ko pong subukan, Kuya Marco. Sagot ni Dave. May determinasyon sa muka. Kailangan kong makahanap ng tutulong sa akin. Napabuntong hininga si Marco at hinaplos ang likod ni Dave. Sige, mag-ingat ka. At kung may magtanong, sabihin mo, pamangkin kita ha? Tumango si Dave. Nagpasalamat sa suporta ni Marco. Si Marco na nga ang naging pinakamalapit na guardian ni Dave mula nang mamatay ang kanyang nanay. Madalas siyang bigyan ng payo at tulong sa construction site kahit na paminsan ay nagsusungit ito sa kanya. Habang papalapit ang gabi, pumunta si Dave sa Grand Metropolitan Hotel. Kinakabahan. Ang mga kalsada ay nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw ng syudad at ang hotel ay para bang isang lugar na punong-puno ng pag-asa. Mahigpit niyang hawak ang maliit na papel na may nakasulat na pakiusap. Nanginginig ang kamay sa kaba at pag-asa. Ang hotel ay kahanga-hanga. May mga grand chandeliers, marmol na sahig at mga taong may magagarang kasuotan. Tumayo si Dave sa pintuan. Namamangha at kinakabahan. Huminga siya ng malalim at pumasok. Sinubukang hindi mapansin ng kahit na sino. Nabighani si Dave sa kagandahan ng hotel. Hindi pa siya nakakakita ng ganito. Ang kumikislap ng mga chandeliers, ang magagarang dekorasyon at mga taong magagarang damit. Ibang-iba ito sa maalikabok na construction site at sa maliit at sira-sirang bahay niya. Habang gumagalaw siya sa karamihan, sinusubukang hindi mapansin, nakarinig siya ng mga usapan. Nabalitaan mo ba? Nandito daw si Jonathan Williams. Magbibigay daw siya ng malaking donasyon ngayong gabi. Oo, narinig ko nga. Isa siya sa pinakamayaman dito sa syudad, di ba? Naging alerto si Dave nang marinig ang pangalan ni Jonathan. Alam niya na kailangan niyang hanapin ang taong ito. Ang tanging tao na maaaring magbago ng kanyang buhay. Gumala pa siya sa paligid. Sinuri ang bawat sulok para makita ang mayayamang mga tao. Habang naglalakad siya sa karamihan, aksidenteng nabangga niya ang isang waiter. Halos natapon ang tray ng mga inumin na dala-dala nito. Tinignan siya ng waiter ng masama, pero mabilis na humingi ng paumanhin si Dave at ipinagpatuloy ang paghahanap niya kay Jonathan. Sa wakas nakita niya si Jonathan malapit sa stage, kausap ang ilang mga importanteng tao. Si Jonathan ay nakatayo malapit sa stage, kausap ang mga organizers ng event at ilang prominenteng bisita. Medyo naiilang siya pero determinadong sulitin ang gabing iyon. Tumingin siya sa paligid. Napapansin ang karangyaan at magagandang damit ng mga bisita. Mr. Williams, karangalan naming nandito ka. Sabi ng isa sa mga organizers. Ang iyong kagandahang loob ay talagang nakaka-inspire. Salamat. Sagot ni Jonathan, nagbibigay ng magalang ng ngiti. Mahalaga ang magbigay sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kapuspalad. Habang lumilipas ang gabi, napatingin si Jonathan sa karamihan kung saan napansin niya ang isang batang lalaki na maingat na gumagalaw sa gitna ng mga bisita. May kakaibang bagay na tila ba ay nagpapahila sa kanya para sundan ng tingin ng bata. Samantalang puso naman ni Dave ay bumibilis habang papalapit siya sa stage. Nakita niya si Jonathan na nakatayo doon, napapalibutan ng mga importanteng tao. Sinubukan niyang kunin ang lahat ng lakas ng loob niya. Lumapit siya at inabot ang papel na hawak. Excuse me, sir. Sabi ni Dave, nanginginig ang boses. Kailangan ko po ng tulong. Lumingon si Jonathan.
Nagulat na makita ang batang lalaki na nakasuot ng sobrang laking damit. Kinuha niya ang papel mula sa nanginginig na kamay ng bata at binasa ang sinulat na pakiusap. "Pakitulungan ako. Ako si Dave. Patay na po ang nanay ko at malupit ang tatay ko. Gusto ko pong mag-aral at magkaroon ng mas magandang buhay. Tulungan niyo po ako." Iyon ang mga katagang sinulat ni Dave sa papel. Napaluha si Jonathan habang binabasa ang mga salita. Lumuhod siya para tignan si Dave sa mata. Nakikita ang pag-asa at desperasyon sa tingin ng bata. "Dave, paano ka nakarating dito?" Tanong ni Jonathan ng mahinahon. "Nagtago po ako. Kailangan ko po kasing makahanap ng tutulong po sa akin." Sagot ni Dave. Halos tumutulo na ang luha. Tumayo si Jonathan. Nag-isip ng mabilis. Lumingon siya sa mga organizers at mga bisita sa paligid. "Paumanhin mga Ginoo. May mahalaga lang akong aasikasuhin." Hinawakan niya si Dave sa kamay at hinila siya sa mas tahimik na bahagi ng silid. "Dave, gusto kitang tulungan. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon mo." Huminga ng malalim si Dave at nagsimulang magkwento. Nanginginig ang boses habang kinikwento ang mga detalye ng kanyang mahirap na buhay. "Patay na po ang nanay ko, 1 taon na po ang nakalipas. Siya lang po ang nagmamalasakit sa akin. Pagkatapos niya pong mamatay, nagbago ang tatay ko. Naging malapit po siya. Lagi na po siyang lasing at sinisisi ako sa lahat ng bagay. Sinisigawan at sinasaktan niya rin po ako." Nakikinig si Jonathan. Halos pumutok ang puso para sa batang lalaki. "Sige lang Dave, nandito ako para makinig." Nagpatuloy si Dave. Lumalakas ang boses habang nagsasalita. "Pinagtatrabaho niya po ako sa construction site para kumita po ng pera. Sabi niya po, ito lang daw po ang paraan para maging kapaki-pakinabang ako. At kapag hindi po ako nakakapagbigay ng sapat na pera, pinaparusahan niya po ako. Minsan, hindi niya ako pinapakain at minsan kinukulong niya ako sa kwarto. Gusto ko pong mag-aral pero sabi niya, sayang lang daw po ang oras." Naramdaman ni Jonathan ang galit at lungkot. Paano nagagawa ng isang tao ang ganito sa bata? "Dave, napakatapang mo para pumunta dito ngayong gabi," sabi ni Jonathan. "Pangako, tutulungan kita. Karapat dapat kang magkaroon ng mas magandang buhay." Nanlaki ang mata ni Dave sa pag-asa. "Talaga po ba? Seryoso po kayo?" "Oo, seryoso ako," sagot ni Jonathan, puno ng determinasyon ng boses. "Alis na tayo dito. At simulan na nating baguhin ang lahat." Habang umaalis sila sa charity event, nararamdaman ni Jonathan ang bagong layunin sa buhay. Alam niyang ito ang simula ng isang paglalakbay na magbabago sa buhay nilang dalawa, magpakilanman. Di nga kalaunan, dumating si Dave at Jonathan pabalik sa penthouse ng lalaki, na lubos na naiiba sa marumi at maingay na construction site kung saan napilitang magtrabaho si Dave. Ang penthouse ay napakaluwag at puno ng liwanag na may tanawin ng lungsod na nagpatigil ng hininga ni Dave. "Maligayang pagdating sa bago mong tahanan, Dave," sabi ni Jonathan ng banayan habang pinapapasok ang bata. "Hindi mo na kailangang mag-alala. Ligtas ka na rito." Nanlaki ang mga mata ni Dave habang tinitignan ng paligid para itong pagpasok sa ibang mundo. Isang mundo na hindi niya naisip na pwede niyang maranasan. Naramdaman niya ang halo ng pagtataka at ginawa. "Salamat po, Sir Jonathan. Hindi ko po alam kung paano po ito pasasalamatan," sabi ni Dave. Ang boses ay puno ng emosyon. "Hindi mo na kailangang magpasalamat, Dave. Mag-focus ka na lang sa pagiging bata at pag-enjoy sa buhay mo," sagot ni Jonathan na may mainit na ngiti. Habang sa bahay naman nila Dave, ang tatay niya ay ang kauna-unahang tao na walang pakialam sa biglaang pag-alis ng kanyang anak. Nang lapitan ni Jonathan ang tatay ni Dave para pag-usapan ang kinabukasan ng bata, tila mas nakaramdam ng ginawa ang lalaki kaysa sa kahit ano paman nang malaman niya na hindi na babalik si Dave sa kanyang bahay. Matapos nga makagawa ng ilang mga hakbang ni Jonathan para bisitahin ang tatay ni Dave, maasang masiguro na naiintindihan nito ang kabigatan ng sitwasyon at gawing opisyal ang pag-ampon sa bata. Gusto niyang maging malinaw na si Dave ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga simula ngayon. Ang pagkikita ay itinakda sa isang Sabado ng hapon at nagmaneho si Jonathan papunta sa sira-sirang bahay kung saan nakatira si Dave noon. Ang bahay ay tulad ng inilarawan ng bata.
Kalunos-lunos at sobrang napabayaan. Kumatok si Jonathan sa pinto at matapos ang ilang sandali, bumukas ito at sumilip ang tatay ni Dave. Gusgusin at may hawak na bote ng alak. "Anong kailangan mo?" tanong ng lalaki. May pagdududa sa tingin kay Jonathan. Magandang hapon po sir, ako po pala si Jonathan Williams," sabi ni Jonathan. Iniabot ang kanyang kamay. "Narito po ako para pag-usapan ng tungkol sa anak niyong si Dave." Tinignan ng tatay ni Dave ang kamay ni Jonathan pero hindi ito tinanggap. Hindi siya nakipagkamay sa lalaki. Sa halip, uminom siya mula sa kanyang bote at sumandal sa pintuan. "Oh, ano naman tungkol sa kanya? Tumakas ba siya o ano? Hindi na ba siya babalik?" Hindi po, ligtas po siya," tugon ni Jonathan. Ibinaba ang kanyang kamay. "Inaalagaan ko na siya mula ngayon. Sa akin niya siya titira." May bahid ng ginahawa ang mukha ng lalaki. "Mabuti naman. Pasanin lang yung batang yun, problema lang yan eh." Naramdaman ni Jonathan ang galit, pero pinanatili niya ang pagiging kalmado. "Ano pong pasanin? Karapat dapat si Dave sa mas mabuting buhay. Narito ako para masiguro na aalagaan siya. At ako na ang mananagot sa kanya simula ngayon." "O sige, kung gusto mo yung bata, kunin mo na siya. Isa na lang ang bibig na papakainin ko. Bibig ko na lang," sagot ng tatay ni Dave. Naramdaman ni Jonathan ang awa para sa lalaking ito na tila walang malasakit sa kanyang anak. "Sige sir, pero tandaan mo ito. Hindi mo na siya makikita ulit. Siya ay nasa mabuting kamay na." "O sige, ikaw na bahala," bulong ng tatay ni Dave. Sabay balik sa loob at sinara ang pinto ng malakas. Nakatayo si Jonathan ng ilang sandali. Iniisip ang nangyari. Inaasahan niya ang walang pakialam na reaksyon ng tatay ni Dave. Pero ang pagkamanhid nito ay talaga namang kahindik-hindik. Bumalik siya sa kanyang kotse. Mas determinadong bigyan si Dave ng buhay na nararapat sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw at linggo, nagsimulang mag-adjust si Dave sa kanyang bagong buhay. Nagsimula siyang mag-aral at mabilis na nakahabol sa kanyang mga kaklase na nagpapakita ng likas na galing niya sa pag-aaral. Sa suporta at panghihikayat ni Jonathan, siya ay umunlad kapwa sa akademiko at personal na aspeto. Napansin ni Maria, ang assistant ni Jonathan, ang positibong pagbabago kay Jonathan simula nang dumating si Dave sa buhay niya. Isa nga po, nakita niya si Jonathan sa kanyang opisina. Nakangiti habang pinapanood si Dave na gumagawa ng kanyang homework sa mesa ng kusina. "Sir Jonathan, nakatutuwa pong makita kayong ganito kasaya," pagpupuna ni Maria. Lumingon si Jonathan sa kanya. Lumawak ang ngiti. "Sobrang nagbigay ng labis na kaligayahan si Dave sa buhay ko, Maria. Hindi ko akalain na ganito ko ito kailangan. Na ganito ko siya kailangan." Tumango si Maria. Lumambot ang mga mata. Isang espesyal na bata siya. At binigyan mo siya ng pagkakataon na nararapat sa kanya. Napakagandang tignan ninyong dalawa, sir. "Salamat, Maria. Sa totoo niyan, pakaramdam ko, ako ang binigyan ng pagkakataon. Isang pagkakataon na gumawa ng mas mahalagang mga bagay," sabi ni Jonathan. Puno ng pasasalamat ang mga mata. Habang lumilipas ang mga taon, naging mas malapit sina Jonathan at Dave. Ang kanilang ugnayan ay naging parang mag-ama. Dumadalo si Jonathan sa bawat school event, sumusuporta kay Dave mula sa gilid. At nagkaroon sila ng mas maraming gabing pinag-uusapan ng mga pangarap at hangarin ng isa't isa. Madalas ipahayag ni Dave ang kanyang pasasalamat, pero lagi niyang pinapaalala kay Jonathan na siya ang nagpapasalamat dahil sa pagdating ng bata sa buhay niya. Isang gabi habang sila ay nakaupo sa balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw, tumingin si Dave kay Jonathan na may malalim na ekspresyon. "Ginoong Jonathan, gusto kong maging tao na tumutulong sa iba katulad ninyo. Katulad po ng pagtulong mo sa akin," sabi ni Dave ng seryoso. Ngumiti naman si Jonathan. Puno ng pagmamalaki ang puso niya. "Siya nawa, Dave. May mabuti kang puso at maliwanag na hinaharap. Wala akong duda na makakagawa ka ng pagbabago sa mundo." Nanginginig ang mga mata ni Dave sa determinasyon. "Gagawin ko po, Sir Jonathan. Pangako." Patuloy na humanga si Maria sa mga pagbabagong nakita niya kay Jonathan at Dave. Madalas niyang iniisip kung paano ang isang pagkakataong pagkikita sa charity event ay nagbago ng kanilang mga buhay
ng ganito kalalim. Hindi po ba kamangha-mangha? Sabi niya kay Jonathan isang araw. Kung papaano pong isang gabi, isang desisyon ay makakapagpabago ng lahat. Oo nga, pagsang-ayon ni Jonathan. Tumingin kay Dave na abala sa pagbabasa ng libro. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging buhay ko. Pero hindi ko ipagpapalit ito sa kahit na ano. Lumipas ang mga taon ng mabilis at si Dave ay lumaki na isang mabuti at maawain na bata. Umangat siya sa paaralan, nakakuha ng scholarship sa isang prestiyosong universidad at patuloy na nangarap ng mas malaki. Sa lahat ng ito, nanatili si Jonathan bilang matatag na taga-suporta at tagagabay ni Dave. Isang gabi, habang ipinagdiriwang nila ang pagtanggap ni Dave sa universidad, itanaas ni Jonathan ang kanyang baso para sa isang toast. Para sa iyong kinabukasan, Dave. Naway kasing liwanag at puno ng pangako ang hinaharap mo, katulad ng inaasahan mo. Ngumiti si Dave, kasabay na inangat ang kanyang baso. At para din po sa inyo, Papa Jonathan, para sa pagbibigay sa akin ng kinabukasang aabangan ko. Habang sila'y nakaupo, napapalibutan ng init ng kanilang pinagdadaanang pagsasama, parehong alam na ang ugnayang kanilang nabuo ay hindi matitinag. Nakatayo sa tiwala, pagmamahal at matibay na paniniwala sa kakayahan ng bawat isa. Ngayon, ang paglalakbay ni Dave sa universidad ay talagang kamangha-mangha. Nanguna siya sa kanyang mga klase at mabilis na naging isa sa mga pinakamahusay na estudyante sa kanilang universidad. Humanga ang mga propesor sa kanyang dedikasyon at talino at hinangaan siya ng mga klase dahil sa kanyang kabaitan at kagustuhan na tumulong sa iba. Pero wala nang ibang mas paproud pa sa kanya kundi ang tatay-tatayan niyang si Jonathan. Dumadalo siya sa bawat mahahalagang okasyon, palaging sumusuporta kay Dave tulad ng ginagawa niya noong nasa eskwela pa ito. Lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan na pinagtibay ng kanilang paniniwala sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa at paggawa ng pagbabago sa mundo. Isang hapon habang nag-aaral si Dave sa kanyang dormitoryo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Maria. Dave, may kailangan kong malaman, sabi ni Maria, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Ano pong problema, Ate Maria? Tanong ni Dave, nagsimula ng mag-alala. Yung tatay mo, yung totoo mong tatay. Nagpakita siya sa opisina ni Mr. Jonathan kanina. Hinahanap ka. Naramdaman ni Dave ang malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Hindi niya na kasi naisip ang kanyang ama ng maraming taon mula noong inampon siya ni Jonathan at binigyan ng bagong buhay. O sige po, pupunta ako agad, sabi ni Dave, puno ng determinasyon. Pagdating ni Dave sa opisina ni Jonathan, nakita niya ang tatay niya sa labi, mukhang gusgusin at galit, katulad ng dati. Nakatayo si Jonathan malapit sa kanya, bakas ang pag-aalala at proteksyon sa muka. Dave, nandito yung tatay mo, sabi ni Jonathan, kalmado pero matatag ang boses. Siya nga po ang tunay kong tatay, Papa, sagot ni Dave, lumapit. Pero matagal nang hindi siya naging ama sa akin. Nagmumura ang tatay ni Dave, pula ang mga mata. Ah, ganon. So nag-enjoy ka na pala sa buhay mo ngayon ha? Habang ako nagdurusa? Huminga ng malalim si Dave. Pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado. Nagsikap ako para makuha ang lahat ng meron ako. Sa tulong ng tatay kong si Jonathan. At ikaw, bakit ka narito? Kailangan ko ng pera. Sagot ng tatay niya, diretsahan. At maraming pera. Sumingit si Jonathan. Malamig ang tono. Hindi ganito ang tamang paraan ng paghingi ng tulong, Ginoong Johnson. Kung talagang kailangan mo ng tulong, may mga paraan upang gawin ito ng maayos. Saad ni Jonathan. Hindi naman siya pinansin ng tatay ni Dave. Nakatutok lamang ang mga mata nito sa binatang si Dave. May utang ka sa akin, bata. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo? Naramdaman ni Dave ang pag-usbong ng galit pero pinanatili niya itong kontrolado. Wala kang ginawa para sa akin. Pinahirapan mo lang ang buhay ko. Si Papa Jonathan ang tunay na tatay ko sa kahit na anong aspeto. Tumama ng malakas ang mga salitang iyon sa kanyang tatay. Nagbaluktot ang mukha nito sa galit at pagkabigo. Pagsisisihan mo to, Dave. Lumapit si Jonathan. Ang presensya ay nakakapangilabot.
Ginoong Johnson, mas mabuti nang umalis ka na ngayon. Walang utang si Dave sa'yo. Kung may natitira ka pang kaunting dignidad, aalis ka na. Nag-atubili ang tunay na tatay ni Dave ng ilang sandali. Pagkatapos ay lumabas ng opisina. Patuloy pa rin sa pagmumura. Nilagay ni Jonathan ang kamay sa balikat ni Dave. Okay ka lang ba, Dave? Tumango si Dave, bagamat halo-halo ang kanyang nararamdaman. Ayos lang po ako pa. Salamat po sa pagprotekta sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Nak. Sabi ni Jonathan ng banayad. Anak kita at lagi kitang poprotektahan. Lumipas ang mga buwan, nag-focus si Dave sa kanyang pag-aaral. Determinado na hindi hayaan ang pagkikita nila ng kanyang ama na guluhin siya. Patuloy naman siya sa kanyang kagalingan sa pag-aaral, nakakakuha ng mataas na marka at gumagawa ng pangalan para sa kanyang napiling larangan. Pero may isa pang hamon na paparating. Nagsimulang bumagsak ang kalusugan ni Jonathan. Nagsimula ito sa mga simpleng sintomas, pagkapagod, paminsan-minsang pagkahilo, pero lumala ito sa mga seryosong isyu. Napansin ni Dave ang mga pagbabago at labi siyang nag-alala. Papa, kailangan mo na pong magpatingin sa doktor. Pangungulit ni Dave isang gabi habang magkasama sila. Ngumiti ng mahina si Jonathan. Magpapatingin ako, Dave. Huwag kang mag-alala sa akin. Pero hindi maiwasan ni Dave na mag-alala. Si Jonathan ay naging higit pa sa isang guro at tagapag-alaga niya. Siya ay naging tatay sa kanya. Ang pag-aakala at pag-iisip na mawawala ito ay hindi niya kaya. Sa wakas, pumayag na nga rin si Jonathan na magpatingin sa doktor at ang diagnosis ay napakaseryoso. Sira na ang kanyang bato na nangangailangan ng agarang atensyon at posibleng transplant. Nawasak ang puso ni Dave pero hindi siya nawala ng pag-asa. Makakahanap tayo ng donor, Papa. Pangako. Sinubukan ni Jonathan na palakasin ang loob ni Dave. Isa-isa lang ang pag-iisip, Dave. Mag-focus ka muna sa iyong pag-aaral at sa iyong kinabukasan. Pero hindi makapag-concentrate si Dave sa isang bagay. Kaya naman gumugol siya ng oras sa pananaliksik, pakikipag-usap sa mga doktor at pag-aaral pa sa lahat ng mga posibleng opsyon na pwede niyang pagpilian. Sa kabila ng kanyang takot, nanatili siyang determinado na tulungan ang kanyang tatay-tataya na si Jonathan. Nagsimula nang maramdaman ni Jonathan ang epekto ng mga gamutan niya. Lalo siyang nangina at ang dating masiglang enerhiya ay nawala. Madalas na nagpupuyat si Dave. Nakaupo sa tabi ng kama ni Jonathan. Nagbibigay aliw at ginagawa ang lahat ng kaya niya para palakasin ang loob nito. Dave, kailangan mo ring magpahinga, sabi ni Jonathan. Banayad pero matatagang boses. Ayos lang po ako, Papa. Gusto ko pong nandito kasama kayo. Tugon ni Dave, hindi kayang iwan ng kanyang tabi. Naging mabigat para sa kanilang dalawang sitwasyon. Nahihirapan si Dave na balansehin ang kanyang pag-aaral at pag-aalaga kay Jonathan, pero pinilit niyang kayanin. Dala ng pagmamahal at pasasalamat sa taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Isang gabi, nang napakahirap, lumala ang kondisyon ni Jonathan at kinilangang madiliin ni Dave na madala siya sa ospital. Agad na kumilos ang mga doktor para patatagin siya at mailigtas ang buhay niya. Pero malinaw na lumalala ang kalagayan ni Jonathan. Dumating si Maria sa ospital, bakas ang pag-aalala sa mukha. Kumusta siya? Tanong niya, nanginginig ang boses. Stable po siya ngayon pero sabi ng mga doktor kailangan na niya ng transplant sa lalong madaling panahon. Sagot ni Dave, halos pumuputok ang boses. Inakap ni Maria si Dave. Nagbibigay ng aliw sa lalaki. Malalampasan natin to, Dave. Malakas si Jonathan at manatili ka ring malakas para sa kanya. Habang nakaupo sila sa waiting room ng hospital, naramdaman ni Dave ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Napakalayo na ng kanilang narating at ngayon, ang taong nagligtas sa kanya ay nasa bingit ng panganib. Nangako siya na gagawin ng lahat ng kaya niya para tulungan si Jonathan. Kahit na ang ibig sabihin nito ay magsakripisyo pa siya ng lahat. Lumipas ang mga araw at linggo at lalong naging desperado ang paghahanap ng donor. Pinagsabay ni Dave ang kanyang mga gawain sa universidad at pagbisita sa ospital. Hindi nawawala ng pag-asa. Sa kabila ng pagod at stress, nanatili siyang matatag. Determinado na iligtas si Jonathan anuman ang mangyari. Patuloy na humanga si Maria sa mga pagbabagong nakita niya kay Jonathan at Dave. Madalas niyang iniisip kung paanong ang isang pagkakataong pagkikita sa charity event
ay tuluyan ng nagbago ng kanilang mga buhay ng ganito kalalim. Ang pag-aalala ni Dave sa lumalalang kalagayan ni Jonathan ay labis na nagpapabigat sa kanya. Nahirapan siyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Palaging nag-aalala tungkol kay Jonathan at sa malubhang kondisyon nito. Isang hapon, sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, nagdesisyon siyang maglakad-lakad upang magpahinga. Natagpuan niya ang sarili sa isang tahimik na parke. Naghahanap ng kapayapaan sa ilalim ng mga puno at banayad na hangin. Umupo si Dave sa isang bangko. Inilagay ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Sinusubukang unawain ang kanyang magulong isipan. Matagal na siyang nagsasaliksik sa mga potensyal na donor. Nakikipag-usap sa mga doktor at kahit ilang beses na siyang nag-isip at nag-eksperimento ng mga pwede niyang magawa. Tila wala pa rin siyang maisip na pinakamagandang gawin at nararamdaman niyang wala siyang magawa para sa naghihirap niyang tatay. Habang nakaupo siya roon, malalim sa pag-iisip, isang batang lalaki, mga 10 taong gulang ang lumapit at umupo sa tabi niya. Ang bata ay may mabait na mukha at banayad na kilos. Tila nararamdaman ng pagkabalisa ni Dave. "Hello kuya," sabi ng bata ng malumanay. "Mukhang kailangan mo po ng kausap ha." Tumingin si Dave. Nagulat sa presensya ng bata pero nagpapasalamat sa binibigay nitong aliw sa kanya. "Oh, hello." "Siguro nga," sagot niya. Ngumiti ang bata at pinagpatuloy ang pag-indayog ng kanyang mga binti. "Ako nga po pala si Jack. Ikaw kuya, anong pangalan mo?" "Dave," sagot niya. Nakangiti ng kaunti. "Nice to meet you, Jack." Tumangaw si Jack, tila nag-iisip. "Alam mo kuya, laging sinasabi ng mama ko na ang pag-uusap tungkol sa ating mga problema ay maaari dong makatulong na mabawasan ng bigat nito." Mahina ang tawa ni Dave. "Mukhang matalino ang mama mo ha." "Matalino nga siya kuya," pagsang-ayon ni Jake. "Pero nito lang, palagi na siyang malungkot." "Ha? Bakit naman?" tanong ni Dave. Tunay na interesado. "Namatay kasi ang tatay ko sa isang aksidente ilang buwan nang nakararaan," sabi ni Jack, bakas ang lungkot sa kanyang boses. "Pauwi na siya mula sa trabaho at nabangga siya ng lasing na driver. Sobrang bilis ng pangyayari kuya." Nakaramdam ng habag si Dave para sa batang lalaki. "Nakikiramay ako, Jack. Napakahirap siguro niyan." Tumango ang bata. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Oo kuya, palagi na lang umiiyak si mama at araw-araw ko siyang namimiss. Siya ang bayani ko." Nanakit ang puso ni Dave para sa bata. "Mukhang napakabuting tao ng tatay mo." "Oo kuya, totoo yan," sabi ni Jake. May maliit na ngiti sa labi. "Minsan, iniisip ko kung anong gagawin ko, kung mababalik ko lang siya." Tumingin si Dave, naiintriga. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Jake, puno ng determinasyon ng batang muka. "Naiisip ko kasi kuya, ibibigay ko ang kalahati ng buhay ko kung maaari, para lang makita siyang ngumiti ulit, para mapasaya si mama. Gusto kong gawin ang lahat." Ang simple at tapat na mga salita ni Jack ay tumagos kay Dave. Napagtanto niya sa sandaling yon kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang bigyan si Jonathan ng pagkakataong mabuhay, tulad ng ginawa ni Jonathan para sa kanya maraming taon nang nakararaan. "Jack, napakatapang mong bata," sabi ni Dave. Puno ng paghanga ang boses. "Salamat sa pagbabahagi niyan sa akin ha." Ngumiti si Jack, pinunasan ng kanyang luha. "Salamat din po kuya. Sana gumaan din po ang pakiramdam mo." Habang tumatakbo si Jack upang sumama sa kanyang mga kaibigan, nanatiling nakaupo si Dave. Mas maliwanag ang isip at puso kaysa sa mga nakaraang araw. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang magpa-test bilang potential donor para kay Jonathan. Ano man ang panganib. Ibinigay ni Jonathan ang lahat sa kanya at ngayon ay oras na upang magbalik ng utang na loob. Kinagabihan, bumalik si Dave sa hospital at nakita si Jonathan na nagpapahinga sa kanyang kwarto. Umupo siya sa tabi ng kama at kinuha ang kamay ni Jonathan. "Papa, may kailangan po akong sabihin sa inyo." Simula ni Dave, matatag ang boses. Dumilat si Jonathan at tumingin kay Dave. Bakas ang pag-aalala sa muka. "Ano yun, Dave?" "Nagdesisyon po akong magpa-test bilang potential donor niyo po," sabi ni Dave ng matatag. "Napakarami niyong nagawa para sa akin at ngayon ay panahon na para tulungan ko kayo."
na puno ng luwang mga mata ni Jonathan. Dave, hindi mo kailangan gawin to. May iba pa namang option. Papa, wala na pong iba. Sagot ni Dave. Hinigpitan ng hawak kay Jonathan. Kayo na po ang pamilya ko at hindi ko kayang mawala kayo. Pakiusap, hayaan niyo po akong gawin ito. Nakita ni Jonathan ang determinasyon sa mga mata ni Dave at alam niyang hindi niya ito matututulan. Sige Dave, kung ito ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Tumango si Dave, nararamdaman ng kapayapaan sa kanyang puso. Ito po ang gusto ko. Ito po ang kailangan kong gawin. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga pagsusuri at evaluation. Determinado si Dave na gawin ang lahat upang mailigtas si Jonathan. Humanga ang mga doktor sa kanyang dedikasyon at maingat nilang minonitor ang kondisyon ng dalawa. Isa nga po na habang naghihintay ng final na result, magkasama sina Dave at Jonathan. Inaalala ang kanilang paglalakbay. Naalala mo pa ba yung una nating pagkikita? Tanong ni Dave habang nakangiti at inaalala. Paano ko naman malilimutan, anak? Sagot ni Jonathan, kumikislap ang mga mata. Napakatapang mo noon. Pumunta ka sa charity event at humingi ng tulong. At napakabait mo naman po dahil tinanggap mo ko, sabi ni Dave, puno ng pasasalamat ang boses. Binago niyo po ang buhay ko, Papa. Binago mo rin ang buhay ko, Dave. Malumanay na sabi ni Jonathan. Sa mga paraang hindi ko inaasahan. Ang ugnayan nila ay hindi matitinag. Binuo ng pagmamahal, sakripisyo at walang patid na suporta. Haharapin nila ang inaharap na may pag-asa at determinasyon, handang harapin ang anumang hamon na darating. Dumating ang araw ng operasyon at puno ng halo-halong emosyon sina Dave at Jonathan. Takot at pag-asa. Habang pinaghahandaan nila ang operasyon, hinawakan ni Jonathan ang kamay ni Dave. Ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo kung gaano ako ka-proud sa iyo, anak. Sabi ni Jonathan, nanginginig ang boses sa emosyon. Alam ko, Papa, at proud din po ako na maging anak ninyo. Tugon ni Dave, kumikislap ang mga mata sa determinasyon. Ang operasyon ay naging matagumpay. Parehong si Dave at Jonathan ay mabilis na nakabawi at nakapag-recover. Mas matibay pa ang kanilang ugnayan kaysa dati. Hinarap nila ang kanilang pinakamalaking pagsubok at lumabas na matagumpay. Habang magkasama silang nakaupo, napapalibutan ng init ng kanilang pinagdadaan ng paglalakbay. Parehong alam na ang kanilang nabuo na ugnayan ay hindi matitinag. Binuo ng tiwala, pagmamahal at matibay na paniniwala sa kakayanan ng bawat isa. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin yung subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.